Pinapasok na tayo ng barko ng China. Pumasok na malapit sa entry point ng Manila Boy. Ay, Manila Boy. Manila Bay. Diyos ko. Harap-harapan na yan mga guys, no? Tingnan mo yung China Coast Guard, ha? Nasa Manila Bay na. Ano ba ginagawa ng nakapasok na, no? Ano bang ginagawa ng ating mga Philippine Coast Guard at ating mga Philippine Navy? Diyos ko, ano ba yan? So, itong bibigyan natin ng ng komentaryo, reaction video. Hindi naman tayo hindi naman tayo tumutulig sa nagbibigay lang tayo ng reaction video. Kumbaga komentaryo, suggestion, mga ganon. So, itong tatalakayin natin ngayon, bibigyan natin reaction. Ito ay yung video na galing kay Ariel TV. So, please paki-subscribe sa kanya. And also, syempre, bago tayo mag-umpisa, sa mga bago diyan, sa mga bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? So, ito bibigyan natin reaction to. Kasi pinasok na talaga tayo ng China mismo sa Manila Bay na. Matindi. Sige, umpisa na natin. Ang isang barko ng China Coast Guard na naglalayag na malapit sa Manila Bay. Nitong umaga ng Huwebes ayon kay US Maritime Security Expert at West Philippine Sea Monitor Ray Powell, sa ibinahaging monitoring ni Powell sa tinatahak ng Chinese vessel, patuloy aniyang nagsagawa ng intrusive patrols ang China Coast Guard 3301 sa pamamagitan ng paglalayag sa labas ng Manila Bay. Ayon kay Powell, may layong 95 nautical miles ang Chinese vessel mula sa entry point ng Manila Bay. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na nananatili sa West Philippine Sea ang naturang barko ng China simula pa noong ika-22 ng Hulyo, at huling namataan malapit sa El Nido, Palawan. Nakatakdang Kaya tingnan nyo naman nai-report na, nakita ng ating mga Philippine Coast Guard na Philippine Navy na ang China's Coast Guard talagang nandito nangihimasok na sa ating teritoryo, no? Mismo sa Manila Bay, entry point ng Manila Bay. So, talagang nakakabwisit. Nakakabwisit talaga, no? Tingnan naman harap-harapan pang gagago na yan, panghaharas na. So, ano pa bang ginagawa ng ating ng ating mga kinauukulan na dapat tagapagbantay ng ating teritoryo? Ayun ang tanong dyan, bakit nandoon? Matagal na pala yung China Coast Guard dyan na nagmamasid sa harapan ng Manila Bay. Diyos ko! Sige, tuloy pa natin. Malangkas ang Pilipinas ng mga military interoperability agreement sa Canada, France, New Zealand at iba pang kaparehong mga bansa, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro nitong Lunes. Ilang linggo matapos lagdaan ng bansa ang Reciprocal Access Agreement o RAA nito sa Japan. Ang RAA ay isang kasunduan na nagsisilbing legal na batayan para sa mga tropang Pilipino at Hapones na mag-operate sa loob ng teritoryo ng bawat isa para sa mga pagsasanay militar. Well, Ayan na. Napirmahan na ng dalawang bansa, ang Pilipinas at ang Japan, ang Reciprocal Agreement. So, pwede nang mag-combine yung dalawa, mag-combine ng military forces sa West Philippine Sea. So, ang Japan at ang Pilipinas, pwede na sila mag-joint patrol or magsanay at magpalitan ng kanilang mga kaalaman tungkol sa pakikipagdigma. Ewan natin puro naman kasi puro naman ganyan. Pero wala na sa totoong sa totoong bakbakan ewan natin wala akong masabi. So please pwede rin kayo magkomentaryo diyan tingnan niyo, puro naman sila ganyan sa puro practice na paano gibain ng China. Pero in actual, tingnan nyo naman, nangyari wala. Hanggang ngayon binubuli pa ng mga Chino. we are going to work with on an RAA, hopefully with Canada, with France, as my counterpart, Minister Lecornu. China at Canada na mga kaalyado ng Pilipinas magkakaroon ng
kumbaga reciprocal agreement din na magsasanay sa pakikipagdigma ang Pilipinas at ang mga kaalyado. Ay, nako, hanggang sanay lang. And I announced last year with New Zealand and with other countries New Zealand pa. that I escape my memory at this time. So we are talking about at least 3 first world countries here. Any timeline Yes. so far? When do we expect the RAAs between the Philippines and these other countries to come out? Hopefully by next year. It is not easy to negotiate the RAA, and that's why also we want a defense transformation bill to come out, because our staff is limited and they've been working more than others. Can you imagine, with only 267 employees in this department, with negotiating an RAA and finishing it in 6 months, that is a big accomplishment. And I'm very proud of what everybody is doing in this department, despite its handicap. So I hope our legislators listen and capacitate. Ayan si Gibo Teodoro, Secretary ng Department of National Defense. Magtagalog ka naman. So we can do more. Right. Very quickly, Secretary Teodoro, let's talk about the RAAs of these at least 3 countries. What will the RAA between Canada and the Philippines be like? It will also involve interoperability. They will all look the same. They will allow armed forces. O, tignan nyo naman, kung sino-sino mga kaalyado natin, France, Canada, Australia, Japan, ay nagsasanay sa ating mismong bansa. Pero yung China, yung mga Chino, ang mga mga China Coast Guard, yan, nandyan lang sa ating katubigan. So talagang hindi natatakot ang mga Chino kahit ano pang mga balikatan pa yan, bakit kaya? Of these different countries to operate with the Philippine Armed Forces within the Philippine territorial jurisdictions and vice versa. So it will increase interoperability between these countries. And an RAA basically is not the culmination. Secretary ng DND. It is close to the Gibo apex Teodoro. of a defensive alliance, but not at the top. A mutual defense treaty is. But an RAA is close to that. Secretary Teodoro, I'm just curious how political movements in certain countries would affect its RAA negotiations with the Philippines, particularly in France. We do know that they recently held polls and President Emmanuel Macron just lost the majority of his support, at least from the parliamentary. Do we have a guarantee that France is still committed to create an RAA with the Philippines despite leadership or possible leadership changes in its country? I believe so, because despite the political changes, the interests remain the same. France would like to work in order to uphold the rule of international law. It has presence in the Pacific area, so the Indo-Pacific stability and security is very important to it. So in spite of changes in the political makeup of these countries, whether they be in the Western or the Eastern Hemisphere, European or whatnot, I think the interests remain the same. And we also are looking at closer relationships with the United Kingdom, who has expressed a lot of interest in working closer with us. Umaasa ang Pilipinas na maselyuhan ang mga bagong RAA sa susunod na taon, sabi ng Defense Secretary. Naniniwala rin si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na handang suportahan ng mga kaalyadong bansa ang Pilipinas laban sa tangkang pananakop ng China sa Pilipinas. Naturally, when push comes to shove, sana nga handang ipagtanggol ng ating mga kaalyadong bansa ang Pilipinas, Sana nga
Hindi yung puro sanay-sanay lang. Practice ng gera. Practice dito, practice doon. Sana nga sa totoong gera, yung craze na magkaroon ng ng talagang gera tumulong sana. I have no doubt that these allies will come to our aid. However, it is it is incumbent upon Hindi alam responsible officials hindi alam ni Secretary Gibo kung magre-response ang ating mga alay forces ng Pilipinas kung magkagera na. to deconflict and to deter these unthinkable events from happening. However, when push comes to shove, naturally, I do not have a doubt that our allies will come to our assistance. Target ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika na magsagawa ng madalas na komunikasyon sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, ayon sa readout mula sa Pentagon, parte ito ng commitment para palakasin ang alyansa ng US at Pilipinas bilang suporta sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ang naturang plano ay ginawa kasunod ng pag-uusap ni US Defense Chief Lloyd Austin at Department of National Defense Chief Gibo Teodoro sa telepono noong 8 ng Hulyo, kung saan tinalakay ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng pagpreserba ng karapatan ng lahat ng bansa para maglayag, magpalipad at mag-operate ng ligtas at responsable sa anumang lugar salig sa international law. Samantala, nagpakita naman ng panibagong puwersa at lakas sa mga magkakaalyadong bansa sa buong mundo. Yun. Sa isinagawang RIMPAC 2024, Yun. hindi man nakapagpadala ng barko ang Pilipinas, kabilang pa rin dito ang Pilipinas at iba pang Indo-Pacific allies na galit sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, Yun. habang ang China naman ay hindi kabilang sa RIMPAC ngayong taon. Yun. Ang nasabing malaking pagsasanay na ito ay tanda ng matinding mensahe ng Estados Unidos at mga allies laban sa aggressive action ng China sa kalapit nitong mga bansa. Ayan ang tinatawag na hindi pa gera yan pagpapakita pa lang ng muscle flex. Muscle flex tawag yan, muscle flex ng mga kaalyado ng Pilipinas. Kumbaga, pahiwatig na parang china-challenge nila ang China na ang Amerika at ang mga kaalyado nito pwedeng pumasok sa South China Sea. Ayan na nga yun. Ayan na nga yung ginagawa nila, Ayan na, tingnan nyo naman, yan. Hindi din nasa loob na ng South China Sea, Ayan, yung mga kaalyado. Yung mga barkong pandigma ng ng Amerika, France, Australia, lahat na malalakas na bansa. Pag binanata ng China yan, sigurado na yan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng Okay mga guys, so nakita nyo naman na talagang ang China makapal ang mukha, ang titigas ng pagmumuka. Na talagang pinapasok na tayo, Pinasok na yung Manila Bay na China Coast Guard. Matindi rin ang ating Philippine Coast Guard. Walang ginawa. Di malawan tinaboy. Ewan natin kung ano ang nasa istorya ng mga yan. Ito komentaryo lang tayo, reaction sa mga nangyayari sa ating bayan, lalo ng mga balita, sa mga latest na balita sa ngayon. So, pwede rin kayo magkomentaryo dyan mga guys, kung ano yung mga nasa loobin nyo. Okay? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So hanggang sa muli kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para maikalat pa na rin YouTube ang ating mga video sa mga netizens. Okay?